Pasensya na, pero pupunta ako sa kanya ngayong gabi. Ikaw na lang mag-isa dito at matulog. Sa loop ng maluho at elegantang suite ng isang 5-star na hotel sa Makati, kung saan tila natigil ang oras sa katahimikan, sa unang gabi ng kasal na dapat sana ay pinakamasaya sa buhay ko, ang walang awang nga salitang iyon ng aking asawa, na ilang oras pa lang ang nakaraan ay nagsumpa ngang walang hanggang pagmamahal sa harap ng daan-daang mabisita, ay tumagos sa hangin tulad ng isang malamig na sibat. Kakatapos ko lang magpalit ng aking puting wedding gown at gusto ko nang huminga ng maluwag, ngunit siya, na iniwan ako ng mag-isa, ay tahimik na hinawakan ang hawakan ng pinto. Sa likod niya ay wala kahit anong bakas ng pagkakasala o pagsisisi. Walang alinlangan siyang inaasahan na ako ay tatakbo sa kanya nang umiyak, mananalangin sa kanya na huwag umalis. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang kaalam-alam na sa pagbubukas niya ang pintuan ang kwartong iyon, pinindot niya ang gatilyo na magwawasak ang buong buhay niya. At sa susunod na umaga, hindi ang aking mahula-hulang luha ang magtatago sa kanya kundi isang katapusang hindi niya mapaniniwalaan kahit kailan. 11:00 ng gabi. Sa ibaba nga bintana ay nakasalay ang Makati sa gabi, nagliliwanag tulad ng isang natuwa ang alahas na kahon. Ang isang gabing tirahan sa suite ng pinakamataas na palapak ng prestihiyosong hotel sa Makati ay nakakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong piso. Sa mesa ay nakalagay ang pinakamataas na uring champagne at isang magandang florera ng prutas bilang regalo ng hotel. Ilang oras pa lang ang nakaraan, tinatanggap namin ang pagbabati mula sa daan-daang bisita sa isang maringal na wedding reception. Bumuhos ang maligayang bati, nawa ay maging masaya kayo mula sa lahat ng panik. At walang tigil kaming ngumiti sa mga kamag-anak at kaibigan. Pagod na sa pisikal at emosyonal, sa wakas ay natitira na kaming dalawa. Sa wakas, dalawa na lang tayo, gusto kong ngumiti. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, ang aking asawang si Rodrigo, sa halip na ang tuksedo na kaniyang kakaalis lang, ay kumuhang kaniyang Amerikana mula sa wardrobe at sa ugali niyang galaw ay isinuot ito. Anong ibig sabihin na pupunta ka sa kanya? Tanong ko. Pinagsikapang magsalita ng kalmado hanggat maari. Alam ko nang mabuti kung kanino nagtutukoy si Rodrigo, ngunit hindi ko maiwasang linawin. Ano ba ang hindi mo maintindihan? Kay Marichel, siyempre, tinatawagan niya ako ng paulit-ulit buong gabi. Iniyak niya ang tanggapan ko dahil ikinasal ako, umiyak niya sa telepono. Kung iwanan ko siya ngayon, hindi ko alam kung ano ang magagawa niya sa sarili niya. Si Marichel, ganyan ang pangalan ng dati niyang kasintahan, na naktaon ng 5 taon kasama siya bago siya nakilala. Kahit nang magsimula na ang aming seryosong relasyon na may layuning pagsasama, patuloy si Rodrigo paminsan-minsan sa pakikipag-ugnayan kay Marichel. Mahina siya, mawawala siya kung wala ako. Hindi naman tama na biglayin ang paghihiwalay sa kanya. Malupit, yung ganoon ang kaniyang argumento. Ngayon ang araw ng aming kasal, at ito ngayon ang aming unang gabi bilang mag-asawa. Iwan ang asawa ng mag-isa sa hotel at pumunta sa dati. Bilang tugon sa aking tanong, bumulong-bulong lang si Rodrigo nang may pagkainip at sinukatan niya. Ako ngang tingin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay ngumisi. Naku, dapat mo talagang alisin ang sungit mong ugali. Asawa ko na kita ngayon sa batas, kaya umupo ka ng mahinahon at huwag makukurap. Bukod doon, matibay ka naman, marunong kang mag-isa. Si Maricela Yiba, hindi tulad mo. Bumuhos ang napang-insulto mula sa kaniyang bibig ng isa-isa at tahimik lang akong nakikinig. Hindi tulad mo, 35 taong career woman na sanay gumawang lahat para sa sarili. Si Marichel ay bata pa, 25 pa lang siya, malambot at mapanganib siya. Kung hindi ko siya yakapin at payapain, mababali siya. At saka, ang unang gabi ngang kasal ay formalidad lang naman. Bumabalik ako bukas, ikaw ay uminom ng champagne nang mag-isa at matulog sa malaking kama. Sige na. Sinabi ito ni Rodrigo nang may gaan loop, parang pumunta lang siya sa tindahan para sa sigarilyo. At dahil hindi ako sumagot ni isang salita, tila itinuturing niya ito bilang tagumpay niya,
na naisip niyang ang kaniyang bakal na argumento ay naging sandata niya sa akin. Lumabas sa kaniyang mukha ang pagmamalaking ngiti. Tahimik lang akong tumitingin sa kanya, hindi binabago ang mukha sa galit, hindi nagbubuhos ng luha sa kalungkutan, isang malamig at malinaw na tingin lang. Bakit ka nakatunganga? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kahit ganon, alis pa rin ako. Naghihintay si Marichel. Sa mga salitang iyon, sa wakas ay binuksan ni Rodrigo ang pinto. Ang mabigat na tunog ng pagpinit ng pintuan ay kumalat sa tahimik na suite, at ang electronic lock ay may malamig na click na nakulong dito. Natitira akong mag-isa sa kwarto, nakatayo ng walang galaw. Ang karaniwang babae sa aking lugar ay malamang nahahagis sa kama at iyak, o sa galit ay magtatapon ng magabagay. Ngunit sa aking mga labi ay dahan-dahang lumabas ang tahimik na ngiti. Hindi ito ngiting ang kawalan ng pag-asa. Ito ay isang nagayalong tawa ng katiyakan na lahat ay ayon sa plano. Alam ko na ito. Sigurado akong ganito ang gagawin mo. Bumulong ako sa kawalan at kinuha ang aking smartphone na naihagis sa kama. Binuksan ko ang screen. Ang dating na-install na application ay tumpak na sinusubaybayan ang GPS signal ng smartphone ni Rodrigo at ang pulang tuldok sa mapa ay kumikislap na. Ang tuldok ay umalis na sa hotel at walang alinlangan na kumaos patungo sa apartment ni Marichel sa isang sulok ng Quezon City. Binuksan ko ang mag-contact at ideal ang isang numero. Ang tunog ay naputol pagkatapos ng unang ring. Oh, ako ito. Umalis na siya sa kwarto, sinabi niya lahat ng eksakto. Tulad ng aking hinulaan, malamig ngunit matatag na sagot ko sa tinig sa kabilang dulo ng linya. O, handa na lahat, magsimula na tayo ngang operasyon ayon sa plano, paparamdam natin sa kanya kung anong hangal na pagpili ang ginawa niya. Sa pagmamasid sa nagniningning na ilawang Maynila sa gabi sa ibaba, naramdaman ko kung paano nagdilim-dilim sa aking dibdib ang apoy ng paghihiganti na inihanda ko sa loob ng maraming buwan. Ano kaya ang mukha ng aking asawa kapag bumalik siya bukas ng umaga mula sa kaniyang kerida, puno ng pagmamalaki, at makita ang pagbabago ng kaniyang mukha mula sa katahimikan patungong sindak at kawalan ng pag-asa? Mabuti, Rodrigo. Ang umaga na pinapangarap mo ay hindi darating kailanman. Sa katahimikan ng hotel room, itinaas namin ng aking kausap sa telepono ang kurtina ng walang habak na paghihiganti. Ipagpatuloy ang pagmamatiyag, kung may magbabago, iulat kagad. Pagkatapos mo ikling utos, tinapos ko ang tawag. Habang inilalagay ko ang smartphone sa mesa, narinig ko ang tahimik na metalikong tunog na sumira sa katahimikan. Sa salamin ng bintana ay makikita ang aking refleksyon. Pinalitan ko na ang wedding gown ng malambot na silk robe. Sa refleksyong iyon ay wala ni katiting na bakas ng trahedyang bayarin. Mayroon lang ang mukhang isang babae na may malamig at maingat na kinangsam nga matang isang babaeng ang maraming buwang plano ay pumasok na sa huling yugto. Ang aking pangalan ay Sofia Reyes Villarreal. 35 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang tagapamahala ng departamento sa Manila office ng isang internasyonal na consulting company. Ipinakmamalaki ko ang aking trabaho. Nagbibigay ito sa akin ng magandang kita. Sarili ko ang bumili ng condominium sa Bonifacio Global City at lagi akong nagmamalaki sa aking financial at moral na kalayaan. At ang aking asawa, nakakatakas pa lang patungo sa kaniyang dati, si Rodrigo, ay 3 taon na mas bata sa akin. 32 siya. Nagtatrabaho siya bilang sales manager sa isang katamtamang leking kumpanya. Kaaya-aya sa pakikitungo, may magandang mukha, marunong siyang pagandahing loob ang mga tao. Ipinagkilala kami ngang kasamahan at pagkatapos ngang 1 taon at kalahati ngang pakikisamahan, narating namin ang araw na ito. Sa simulan ng aming romantika, humanga si Rodrigo sa aking kalayaan. Tinawag niya akong malakas at karapat-dapat na igalang. Sofia, gusto kong mag-asawa ngang isang ganap na babaeng katulad mo na makasamang makakapaglago tayo nang gumawa siya ngang apasyonadong pakiusap sa akin. Tapat akong nagalak at naniniwala akong kasama ang taong ito.
Makakagawa kaming ng mapayapang pamilya bilang pantay na mga kasosyo. Ngunit ito ay isang ganap na ilusyon. Hindi niya kailangan ang pantay na kasosyo. Kailangan niya ang isang maginhawang sponsor na magbibigay sa kanyang maluho at hindi niya maabot na buhay sa kaniyang suweldo at katayuan. Ang huli at desisibong hinala ay dumating 6 na buwan bago ang kasal. Sa kabilang napakaraming bagay na kailangang harapin paghahanda sa seremonya, pagbiling bagong kondominium, si Rodrigo ay laging abala isip. Nang magkasama kami, natitinag siya sa bawat notification sa kaniyang smartphone at mabilis na sumusulat na mga sagot, tinatago ang screen sa tanong na sino iyon, ay may hindi kapanipaniwalang kasinungalingan siya. Minsan problema sa trabaho, minsan tumutulong sa isang kaibigan. Ang aking intuisyon na pinalalakas ng mga taon sa negosyo ay nag-aalagang babala. Lihim akong lumapit sa isang mapagkakatiwalaang detective agency. Ang mga resulta ay hindi lang itim-itim na itim tulad no gabi. Si Rodrigo sa buong oras na ito, kahit na nung nagsimula na ang aming pagsasama, ay nagpapatuloy ng relasyon sa dating kasintahan niyang si Marichel. 25 taong gulang si Marichel. Nagtatrabaho siya bilang freelancer at mukhang karamihan ay nabubuhay sa tulong ni Rodrigo. Kasama ang report ay mga larawan. Ipinakita nito kung paano, habang nasa business trip ako, dinala ni Rodrigo si Maricel sa aking condominium at ang pinakamasakit na tulog sila sa aking higaan. Si Sofia ay malamig at career-oriented. Kay Maricel ko lang matahimik na mararamdaman. Bakit ka mag-aasawa sa matandang iyon? Para sa pera at kaginhawaan, gagawa siyang lahat sa bahay ng perpekto. Ang buong suweldo ko ay mari kong gastusin sa aking sarili at sa iyo. Nang mabasa ko ang usapan nina Rodrigo at Marichel na nakuhang madetektibo, naramdaman ko kung paano kumukulo ang dugo sa aking mga ugat sa galit. Ang pera para sa kasal, ang paunang bayad para sa bagong kondominium, lahat ito ay binayaran ko. Balak niya akong gamitin ang aking kayamanan at katayuan bilang takip at sa likod niya ay mag-enjoy kasama ang batang krida. Ang karaniwang babae sa aking lugar ay sisirain ang engagement, hihiling ang kabayaran at doon magtatapos ang lahat. Ngunit iba ang ginawa ko. Naipadala na ang maimbitasyon. Sa kasal ay darating ang aking mga boss, mahahalagang business partner at siyempre ang aking mahigpit na mga magulang. Ang pagkanselaing kasal sa yuktong ito dahil sa pag-iwas en nobyo ay hindi lang magpapalaki en kahihiyan sa akin, kundi magdudulot din ng maraming abala at pag-aalaala sa lahat ng tao. At higit sa lahat, ang aking pagmamalaki ay hindi nagpapahintulot na ang dalawang ito, sina Rodrigo at Marichel, ay makatakas ng ganoon kadali sa pagbabayad ng ilang milyong piso. Ano ba? Para sa lahat ng ginawa ninyo para hiyain ang aking buhay, magbabayad kayo ng buo. Nagpasya akong makunwari na wala akong alam at patuloy na ngumiti sa paghahanda ng kasal. At sa likod ng eksena, nagsagawa ako ng detalyadong konsultasyon sa isang abogado, naglalagay ng 10 bitag para sa araw na ito. At ngayon, sa magandang kasal sa harap ng daan-daang saksi, pinahintulutan ko siya na manumpa ang walang hanggang pagmamahal, naging legal kaming mag-asawa. Lahat ng paraan para umurong ay naputol na. Inubos ko ang natitirang mainit na champagne mula sa baso at sa sandaling iyon nangginig ang aking smartphone sa mesa. Sa screen ay isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, ngunit intuitibo kong naintindihan kung sino ang nakpadala. Dahan-dahan kong binuksan ang mensahe. Kamusta, Sofia? Si Marichel ito, ang tunay na kasintahan ni Rodrigo. Pasensya na naiwan ka ng mag-isa sa unang gabing kasal, pero si Rodrigo ay talagang hindi mabuhay nang wala ako. Kaya heto, dumating siya. Ikaw naman, matanda, matulog ka na ng maayos sa iyong mahal na kama. Nakakainsultong mensahe. Kasama itong isang litrato. Nakabagsak si Rodrigo nang may walang malasakit na ngiti sa higaan sa apartment ni Marichel. Ito ay isang harap-harapang hamon sa akin, ang kaniyang asawa. Ngunit sa pakita kong larawang iyon,
may tumalab na tuyo na tawa sa aking mga labi. Napakanghangal, hindi niya alam na ikinukulong niya ang sarili niya sa punit ng lubid. Gumawa akong screenshot at ipinadala ito sa folder ng mga ebidensya. Ganap na nakarelax ang kaaway. Nagaakalang nagahagis siyang bato mula sa ligtas na silungan, inubos ang kaniyang tagumpay. Ngunit hindi pa nila alam na kapag nagising sila bukas, ang ligtas na silungang iyon ay magiging pinakailalim ng apoy ng impyerno. Mabuti, sabik na akong abangan ang umaga ng bukas, ay enjoy ninyo ang inyong huling sandaling kaligayahan. Nang bumulong ako nito sa dilim gabi, ang aking smartphone ay muling tumunog. Sa pagkakataong ito ay hindi mensahe tawag. Nang makita ko ang pangalan sa screen, sandaling kumunot ang aking noo at pagkatapos ay dahan-dahan kong pinindot ang button na sumagot. Hello, Sofia narito. Patawad sa tawag sa huling gabi. Ang bagay ay, sa kabilang dulong linya ay ang taong pinakakinatatakutan ni Rodrigo sa buong mundo at kung kanino ay hindi niya kailanman naglakas ng loob na sumalungat. Ang tumatawag ay ang kaniyang ama, ang mahigpit at maimpluwensyang si Ernesto Domingo. Si Ernesto Domingo ay pinuno ng isang kilalang angkan sa kanilang rehiyon at chairman ng board ng isang malaki at iginagalang na kumpanya. Kinasusuklaman niya ang kasinungalingan at katusuhan, at siya ang tanging tao na sa harap niya ay nakakaramdam si Rodrigo ng paninikik na takot. Sa katunayan, noon pa sa yuktong paghahanda sa kasal, nang matiyak ko ang pagtataksil ni Rodrigo, ibinunyag ko ang lahat ng ebidensya kay Ernesto lamang at lihim na nakakuhang kaniyang suporta. Kaya, ang hangal na iyon ay talagang umalis at pumunta sa babaeng iyon. Ang boses ni Ernesto sa telepono ay mababa at nanginginig sa galit. Tatay. Ang GPS signal ng kaniyang telepono ay natigil sa tabi ng kaniyang bahay. Higit pa, isang nakakainsultong mensahe na may litrato na natutulok na si Rodrigo ay natanggap ko mula sa kanya mismo. Sofia, tunay na ikinalulungkot ko. Nahihiya ako ng husto sa aking sariling anak. Itaksil ang isang matalino at kahangahangang babaeng katulad mo at panga sa unang gabi ng kasal. Hindi ito mapapatawad. Tatay, pakiusap, huwag kang humingi ng paumanhin. Ito ang landas na pinili mismo ni Rodrigo. Tutulungan mo ba akong bukas ng umaga tulad ng aming napagkasunduan? Siyempre, hindi lang ito magiging simpleng diborsyo. Matatanggap niya ang nararapat kasama ang pampublikong pagkondena. Personally, ko siyang titignan para maranasan niya kung ano ang tunay na impyerno. Bukas ng umaga, tiyak na naroroon ako. Lubos mo akong tinutulungan. Maraming salamat. Pagkatapos na pag-usap, malalim akong huminga. Ngayon lahat ng panlabas na linya ay pinaktibay na. Mula sa napakalaking bintana na hotel ay nagbubukas ang nakagugulat na tanawin ng Maynila sa gabi na hindi natutulog kahit madaling araw na. Ngunit kahit ang tanawin na nakakahalaga ng milyon-milyon para sa akin ngayon ay isang dekor lang sa entablado. Sa eksaktong sandaling iyon, nang malamig akong ngumiti, ang aking smartphone sa mesa ay malakas na nagtunog. Sa screen ay lumitaw ang pangalang Rodrigo. Tawag mula sa kanya sa ganoong oras, hindi, malamang hindi. Mahinahon kong binuksan ang application para sa pag-record ng tawag at dahan-dahan kong pinindot ang button na sumagot. Hello. Sumagot ka. Sa tainga ko ay tumalab ang matamis, mataas na babae boses. Ang tumatawag gamit ang telepono ni Rodrigo, tulad ng inaasahan, ay si Marichel, ang kaniyang krida. Ikaw ba iyon, Marichel, ang nagpadala ng mensahe? Ano ang gusto mo mula sa telepono ng aking asawa? Gusto ko lang makipag-usap ng personal. Alam mo, si Rodrigo ngayon ay natutulog sa tabi ko tulad ng isang sanggol, siguro napagod pagkatapos ng kasal. Nakihilang, napakaraming oras na ginugol sa matandang katulad mo. Gigi-kik si Maricel ng bastos na tawa, nagpapatuloy ng verbal na atake. Hindi ka man lang nahihiya. Matanda, sa 35 taong gulang ay nag-isa sa unang gabi ng kasal dahil tumakas ang asawa.
Lagi naming sinasabi ni Rodrigo si Sofia bilang sponsor ay perpekto, ngunit bilang babay ay hindi nakakaengganyo, tulad ng tuyo. Wala ni isang emosyon ang pumayag akong lumabas sa aking mukha na natiling ganap na tahimik. Mukhang naging sigasik siya sa pakuha ng aking katahimikan bilang pakabigla at pakilala ng pagkatalo at nagmataas ang kaniyang boses. Bakit hindi ka nagsasalita? Tumama sa ugat, di ba? Pakinggan mo ito. Tunay na mahal ni Rodrigo ako bata at maganda at ikaw ay isang ATM lang. Magarang kasal, mamahaling condominium lahat ito ay paraan lang para sa aming kaligayahan ko at ni Rodrigo. Naiintindihan mo ba? Kaya ikaw at siya ay nagplano mula sa simula para makuha ang aking kayamanan. Tahimik kong tinanong sa linawin na tono. Sa korte, ang kaniyang sariling pag-amin ay magiging pinakamakapangyarihang sandata. Aba siyempre, mabagal ka lang makarating doon. Sa suweldo ni Rodrigo, hindi niya mabibili ang branded bags, hindi niya may papasyal sa abroad. Kaya magtrabaho ka ng tulad neha, kabayo at kumita ka, at gagamitin namin ang iyong pera para mag-enjoy. Perpektong plano, hindi ba? Sa kabilang dulong linya, nagtatawa si Marichel, ganap na tiwala sa kaniyang tagumpay. Kaya mag-sign ka na lang agad ng mga dokumento ng diborsyo. Wala kaming intention na magbayad ng alimony. Sa kabaliktaran, ginastos mo ang aming mahahalagang oras. Kaya ang karapatan sa condominium at lahat ng ipon ay ibibigay mo sa amin bilang kabayaran. Ito ang iyong huling papel bilang isang awa-awang, hindi kamangga-manggang mapanglupig na mga kahilingan. Anumang normal na tao sa aking lugar ay magagalit at magsisigaw. Ngunit ang aking puso ay malamig tulad enega Arctic ice. Awa-awang matanda, sabi mo, hindi ko napigilang tahimik na tumawa. Bakit ka tumatawa? Nagpapakatatag ka ba? Nakakasuka. Naging matalim at galit ang boses ni Marichel. Hindi, napakatawa lang nito. Hindi mo alam kung anong manakamamatay na salita ang iyong binibigkas ngayon. Walang dahilan para magbigay depensa. Bukas ng umaga, pagbalik ni Rodrigo, magsisimula na tayo ngang usapan tungkol sa diborsyo. Ikaw ay umiyak ng magdamag sa unan. Tanga, nang ihagis niya ito, bigla niyang pinutol ang tawag. Ang walang buhay na tono ay kumalat sa malawak na suite. Ang dulo naking daliri ay dahan-dahang duman sa batnay sa recording sa screen. Salamat Marichel. Dahil sa iyong walang hangganang kahangalan, mayroon na akong perpektong ebidensya. Nag-aalab siya sa kaniyang tagumpay. Nag-aakalang bukas ng umaga ay agawin niya sa akin ang lahat. Ngunit wala silang alam, siya at si Rodrigo, na kapag sumikat ang araw at pumunta sila sa kwartong ito, ang magtatago sa kanila ay hindi ang isang asawang nabigla at naghihingutong nakaluhod, kundi isang eksena ng sentensya na magwawasak ng kanilang nga buhay hanggang sa pinakasaligan nito. At sa eksena na iyon, inimbitahan na ang mga taong pinakaayaw nilang makatagpo. Umaga, 8:00. Ang mabigat na pintuan ng kwarto ay malakas na nabuksan. Uy Sofia, natutulog ka pa ba? Pasensya na, bumabalik ako ng maaga pagkatapos ng gabi. Pumasok si Rodrigo, pabaya na nakabihis sa kahapon-hapon niyang tuksedo. Sa kaniyang mukha ay natigil ang isang kakaibang mapagmalaking kasiyahan tulad ng pagkatapos ng maligasgas na gabi. Sa aking pagkagulat, sa likod niya ay nangahas na nakatayo ang mismong si Marichel, ang babaeng nang insulto sa akin sa telepono kahapon. Magandang umaga, Rodrigo, Marichel, mahinahon ko silang binati, malalim na nakaupo sa sofa. Sa aking makamay ay isang tasang mainit na tsaa. Sa aking walang pagbabago ang ekspresyon, si Rodrigo ay sandaling naitigil, ngunit agad na ngumisi. Ano ba? Akala ko nandito ka nang umiyak buong gabi at heto ka at ayos ka naman pala. O, kilala mo ba? Ito si Marichel. Tulad nege sinabi ko kahapon, ang aking tunay na kasosyo. Si Marichel, na may mahal na pamalong nakasuot sa kaniyang mga balikat mukhang mula sa aking wardrobe, ito ay nagbigay sa akin ng mapagtagumpay na ngiti. Uy, Sofia,
natanggap mo ang tawag kahapon, sana. Si Rodrigo, alam mo, niyakap niya ako buong gabi, ni isang hakbang ay hindi lumayo. Ikaw, matanda, ang ganitong masiglang gabi ay hindi na para sa iyo. Oh, paguzig-uzig niyang tiningnan ni Marichel ang kwarto, naninikis ang kaniyang magalabi. Wow, anong sweet. Rodrigo, mula ngayon, ito na ang ating kwarto at ang matandang ito ay ayos lang sa anumang hostel. Ha, bakit hindi? Uy, Sofia, narinig mo ba ang sinabi ni Marichel? Lagi kang nasa trabaho, bilang babae ay zero ang atraksyon. Kahapon ay natiyak ko ito ng tuluyan. Kailangan kong bata at magiliw na si Marichel. Kaya, mapalat ka, maiksi lang ang usapan. Maksain ka na lang ngayon ng madokumento ng diborsyo. Ihagis ni Rodrigo sa mesa ang isang kulubot na blankong petisyon nege diborsyo. Diborsyo? Seryoso ka ba? Siyempre, mabuhay ng buong buhay kasama ang isang di mahal na babae katulad mo pagdurusa ito, hindi kasal. Agahan ko na. Ang bahay at lahat ng ipon ay kinukuha namin bilang kabayaran. Ikaw ay businesswoman naman. Kikita ka pa. Sa mga salita ni Rodrigo ay wala ng kahit anong anyo ng kagandahang asal. Ito ay lantarang put, walang elementaryang respeto sa isa pang tao. Tahimik kong tinignan siya sa mata. Ininterpreta niya ang aking katahimikan bilang pagpapakita ng kawalan ng pag-asa at pagkabigla. Bakit tumahimik ka, nakakaawa? Saan na napunta ang lahat na iyong kahapon-hapon na kumpiyansa? Sa huli, kapag iniwanan ng lalaki ang isang babae, malulungkot ka ng walang mapuntahan. Nainsulto si Rodrigo, humila kay Marichel, sa baywang at demonstratibong hinalikan ito sa balikat sa harap ko. Sige na, magsain ka. O dahil sa pagkabigla ay hindi mo nahawak ang panulat. Okay lang, nangyayari iyan, kaawa-awang dating asawa na iniwan sa unang gabing ang kasal, bumuhos ang insulto sa akin tulad ng balde ng tubig. Sumasampal si Marichel sa kanyang makamay at tumatawa. Ha, totoo nga, mukhang katulad ng multo ang mukha mo. Ngunit hindi nila napansin, hindi nila naintindihan kung bakit ako ganito kalmado at hindi nila alam na sa likod ng wardrobe sa kwartong ito ay nakatayo ang isang anino na naririnig ang bawat salita nila at nanginginig sa galit. Rodrigo, pwede bang magtanong ng isa? Sige, pero hindi tinatanggap ang pagmamakaawa. Paano mo ipaliliwanag ang lahat na ito sa iyong ama? Sa pagbanggit ng pangalang iyon, agad na namutla ang mukha ni Rodrigo. Tatay, anong kinalaman ng tatay dito? Wala siyang kaunayan dito. Sa matandang patigal na iyon ay sasabihin ko na nandaya ka sa akin at umalis sa bahay. Lagi naman siyang nasa panik ko. Talagang ganon ang pag-iisip mo. Inilagay ko ang tasa sa plato. Ang tahimik na click ay naging signal sa simula ng kontra-attack. Susundan ko, tulad ng hiling mo, ngunit bago iyon, baka batiin mo muna ang aming nga bisita. Itinuro ko ang pinto patungo sa silid tulugan. Dahan-dahan itong nabuksan. Nang makita kung sino ang lumabas mula doon, nahulog ang panulat ni Rodrigo at ang tud nito ay tumanggap sa sahig. Ang mabigat na pintuan ng silid tulugan ay dahan-dahan na may nakakaapektong pagantay ay nabuksan. Mula doon ay lumabas ang taong pinakakinatatakutan ni Rodrigo sa buong mundo. Ang kaniyang ama, si Ernesto Domingo. Tatay, bakit ikaw nandito? Nalaglag ang boses ni Rodrigo at ang petisyon nega diborsyo ay lumabas sa kaniyang magadaliri at kumiling sa hangin. Nakatayo si Ernesto Domingo na tihil na may muka na mayigpit tulad ng isang estatwa. Sa likod niya ay lumabas ang aking magulang at kasunod ang direktang boss ni Rodrigo, ang kaniyang sales director na may nagyayelong tingin. Ay, Mang Ernesto, ang si Marichel na nakatakpo ang ganitong eksena ay agad na lumundo at ang lahat ng kaniyang kapalpalanin ay nawala. Mukhang inisip niya na ang tatay ni Rodrigo ay isang mabait na amang nagpapalayaw,
ngunit sa harap niya ay nakatayo ang isang tunay na dragon, isa sa mga haliging mundong negosyong rehiyon. Rodrigo, ano ang sinabi mo? Ang bawat salita ni Ernesto Domingo ay tulad ng isang nagyayalong karayom na tumasak kay Rodrigo. Hindi ko sinabi mo na magsisinungaling ka, na sinasabi ni Sofia ay nandaya sa iyo at umalis. Naniniwala ka ba na tanga ang iyong ama? Ang malakas na boses ni Ernesto Domingo ay umngangap sa suite. Sa lakas nito, si Marichel ay natakot na umiyak at naktago sa likod ni Rodrigo. Tatay, hindi ganun. Lahat ito ay dahil sa kanya. Si Marichel mismo ang sumunod sa akin. Hindi ako. Napakababa. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang aking ama. Karaniwang tahimik. Siya ay galit sa paraan ng pagpapahiya ng kanyang nag-iisang anak na babae at paglapastangan ng kaniyang unang gabing ang kasal. Alam namin ang lahat ng inyong sinabi at ginawa mula noong nakaraang gabi hanggang ngayong umaga. Ibinunyag sa amin ni Sofia ang lahat. Sa kwartong ito ay may nakalagay na mikropono at lahat ng inyong marungis na salita ay naitala. Mikropono, Sofia, ikaf. Tumingin si Rodrigo sa akin ng may di paniniwala. Tinugunan ko ang kaniyang tingin at sumagot ng malamig na ngiti. Sigurado akong pumunta ka kay Marichel, kaya ang kahapon-hapon na pag-usap sa telepono at ngayong umaga na insulto lahat na itala. Mas maraming ebidensya, mas mabuti, hindi ba? Ikaw ay naktakda ng bitak para sa akin. Paano mo nagawa ang ganyang karungis? Nagalit si Rodrigo at sinubukang salakay na ako, ngunit sa sandaling iyon, ang tungkod ni Ernesto Domingo ay malakas na pumukpok sa sahig. Sino ang naktakda ng bitag? Iwanan ang asawa sa unang gabing ang kasal, mag-enjoy kasama ang kerida at nga ay nakakasabuatan para makuha ang kaniyang ari-arian. Nasusuklam ako sa katotohanan na aking anak ka. Inilabas ni Ernesto Domingo ang isang sobremula sa kaniyang bulsa at itinakis ito sa dibdib ni Rodrigo. Ito ang aking regalo sa kasal para sa iyo. Buksan mo. Sa nanginginig ng mga kamay, binuksan ni Rodrigo ang sobre at ang kananiyang mukha ay agad na naging kulay lupa. Doon ay isang tseke sa malaking halaga. Ito ay utos ng pagtanggal sa trabaho at pagtatakwil ng pagkatatay. Tatay, ito ay biro naman. Mga biro mo. Anong biro, Ginoong boss? Lumingon si Ernesto Domingo sa nakatayong boss ni Rodrigo sa likod. Ang boss ay lumabas sa harapan. Rodrigo, mayroon kaming pinaghihinala ang ginamit mo. Umaasa sa pondo ni Sofia ang magastos ng kumpanya para sa sariling layunin. Ang mabiyahe kasama si Marichel tulad ng nalaman namin ay binayaran din mula sa budget ng kumpanya. Ang panlup na investigasyon ay natapos na. Mula ngayong araw, tinanggal ka sa trabaho ng may dahilan. Ano? Sandali, ibabalik ko ang lahat. Ang pera ay maaring ibalik. Tama ba? Ibabalik gamit ang anong pera? Sa wakas ay tumayo ako mula sa sofa at lumapit kay Rodrigo. Ang kondominium kung saan mo balak mabuhay ay nakansala na, nakarehistro ito sa aking pangalan. At ang iyong bank account, pinamamahalaan ko ito habang inihahanda ang kasal, ngunit kanina lang binawi ko na ang lahat ng kapangyarihan. Ang iyong balanse ngayon ay 0. At ang bill para sa kahapon-hapon na hotel at ang mga karagdagang gastos sa reception lahat ay nairehistro sa iyong panggalan. Ang tulong mula sa magulang, ang suweldo mula sa kumpanya, ang tirahan at ang aking pera wala ka nang ni isa man, ni Zhang Xingchimo. Bumaksak si Rodrigo samgatuhot. Ang nakatayong si Marichel sa tabi, nanginginig, humahawak sa kaniyang balikat na may namumutlang mukha. Rodrigo, hindi iyon totoo, di ba? Sinabi mo na may pera ka, gagawin mo akong masaya, tumahimik ka. Lahat ito ay dahil sa iyo, dahil sa iyong hangal na tawag kahapon. Kasalanan ko ba ito? Ikaw ang nagsabi na tanga si Sofia. Malamig na tumingin si Ernesto Domingo sa kanilang masamang pag-away. Sa pamamagitan, ang usapan ay hindi pa tapos. Sofia, sabihin sa kanya ang sikreto. Sikreto? Sa mga salitang iyon natigil si Rodrigo. Rodrigo,
Lihim kang gumawa ng isang kasunduan kay Marichel, hindi ba? Ngunit hindi lang iyon ang itinago mo. Alam ko ang iyong tunay na layunin na itinatagal mo kahit kay Marichel. Sa pagkakataong ito, natigil din si Marichel. Sikreto. Tungkol sa ano iyon? Wala akong sikreto. Nagsisikap si Rodrigo ng paulit-ulit, malamig na pawis ang bumababas. Sa tabi, si Marichel ay nag-alalang humawak sa kaniyang braso. Rodrigo, anong sikreto? Lahat naman ay alam ko sa iyo. Dahan-dahan akong sumuporta sa likod ng sofa at tumingin sa kanila ng may habag. Ang liwanag ng umaga na pumasok sa bintana ay nagpaningning sa magandang chandelier, ngunit ang hangin sa kwarto ay malamig tulad ng sa isang libingan. Rodrigo, sinabihan mo si Marichel na ang iyong pamilya ay tunay na mga magnate at nasa hinaharap ay manamamana mo napakalaking kayamanan. Kaya, kahit sa iyong mababang sweldo, ang kinabukasan ay garantisado. Tumingin si Marichel sa akin ng may pagkagulat. Sinabi ni Rodrigo na ang kaniyang ama ay kilalang chairman ng board. Si Mang Ernesto ay isang kahangahangang tao. Inihagis ko ang aking tingin sa kanya. Si Ernesto Domingo ay mapait na umiling. Marichel, sasabihin ko sa iyo ang katotohanang itinatago sa iyong lalaking ito. 5 taon na ang nakalipas. Minsan nang itinakwil ni Ernesto si Rodrigo. Ang dahilan isang napakalaking utang na ginawa niya sa sugal na sinubukan niyang bayaran gamit ang pera ng kumpanya. Madaling namutla ang mukha ni Marichel. Noon binayaran ni Ernesto ang kaniyang utang, ngunit naglagayng kondisyon. Kailangan niyang isuko ang lahat ng karapatang manahin at magsimulang magtrabaho, umaasa lang sa sarili na hindi na muling nagkakasala. Ibig sabihin, wala siyang mana kahit isang sentimo. Hindi maaari. Tatay, sinabi mo na pagkatapos ni kasal lahat ay babalik sa dati. Sinubukan ni Rodrigo na gumapang patungo sa ama, ngunit malamig nitong itinulak ang kanyang tungkod. Nais ko sanang maniwala sa iyo. Inisip ko na kasama ang isang malakas na babae katulad ni Sofia, maaring ikaw ay kaya, ngunit ang resulta ay narito na. Para sa akin ay wala na akong kahit isang piso o isang pataang simpatiya para sa iyo. Lumingon ako sa nanginginig na si Rodrigo sa kawalan ng pag-asa at tahimik na sinabi, "At pa nga Rodrigo, ang iyong tunay na utang na itinatago mo sa akin 20 milyong piso. Alam ko rin ito." "Ano? Saan mo nalaman?" "Wala akong nagsabi. Sinabi ko naman na hindi lang ako isang konsultant. Inilabas ko ang aking business card mula sa card holder sa mesa at tinihagis ito sa harapin ni Rodrigo. Sa card, bukod sa pangalan ng aking consulting company, ay isang karagdagang titulo. Sofia Reyes Villarreal, Executive Director, Villarreal Group, Villarreal Group. Hindi maari. Iyon bang huminga ng malalim sa pagkagulat ang boss ni Rodrigo? Ako ang panganay na anak ng chairman ng Villarreal Group. Nagtatrabaho ako sa ibang kumpanya sa ilalim ng isa pang apelido dahil gusto kong subukan ang aking kakayahan ng walang tulong ng pamilya. Rodrigo, ang kahina-hinala na investment scheme na pinasukan mo kabilang dito ang isa sa aking mga subsidiary company. Mula pa sa simula ay alam ko na ikaw, umasa sa aking kayamanan, ay lihim na nagutang ng 20 milyon at ang perang ito ay napupunta sa pakikipagsaya kay Marichel. Lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Paano mo sa palagay? Ay pumayag ako na mag-asawa sa isang katulad mo. Tahimik na binubuksan-buksan ni Rodrigo ang kaniyang bibig tulad ng isang isdang inihagis sa dalampasigan. Hindi kita mahal. Mula pa sa simula ay alam ko na lumapit ka sa akin nang hindi alam ang aking pinanggalingan. Nakikita mo sa akin ang isang nag-iisang babae na may pra, kaya pinahintulutan ko kang gumalaw para makita kung gaano kalalim ang babagsak mo. Sofia, mula pa sa simula, ikaw ay, hakbang-hakbang kong idinokumento kung paano kayo ni Marichel ay nakakasabwatan para agawin ang aking kayamanan. Ang pasya ay ang iyong email kung saan sinulat mo sa kanya, "Pakakasal ko sa babaeng ito, at gagawin ko siyang manggagawa para sa akin habang buhay." Iyon na ang huling patak.
Malupit akong gumiti. Tinawag mo akong tuyo. Nag-isip ka ba kailanman kung ano ang mangyayari kapag sinunugan ang tuyong iyon? Ngayon ka na sa apoy at wala kang takas. Sa kwarto ay lumuhmok ang isang nakakambong na katahimikan. Hindi na kumakapit si Marichel kay Rodrigo, kundi lumayo na siya sa kanya nga ilang hakbang parang sa isang maruming bagay. Rodrigo, kaya hindi ka pala mayaman, isang pulubi ka lang na punong ang utang. Hindi Marichel, lahat ito ay inayos ni Sofia para hulihin ako. Mahal kita, naniniwala ka ba sa akin? Hulihin? Ngunit nandaya ka mismo, ikaw mismo ang nagutang at nagnakaw ng pera ng kumpanya, malamig kong pinigilan. Sa sandaling iyon, may kumatok ulit sa pintuan. Oh, tama ang oras. Nakarating na sila. Binuksan ang pinto, at tatlong matipunong lalaki sa itim na damit ang pumasok sa kwarto. Sa kanilang nga Amerikana ay kumikislap ang badge ng isang kilalang collection agency. Rodrigo, ito ang iyong mahuling bisita. Tumayo ang mga lalaki sa harap ni Rodrigo. Ang kaniyang mukha ay hindi nakatao ang puti at nabaluktot na. Ngunit maksisimula pa lang ito. Mang Ernesto, Sofia, wala kong gikinalaman dito. Bigla na lang sumigaw si Maricel. Niloko ako ni Rodrigo. Nagsinungaling siya na siya ay mayaman. Isa sa mga lalaki sa damit ay pinutol ang kaniyang masigaw. Iniabot sa kanya ang sobre. Ginang Marichel, mayroon ding mahalagang impormasyon para sa inyo. Nakaalinlangan na sumilip si Maricel sa sobre at sa sandaling iyon na naklabas na maikling siha ay bumaksak sa sahig. Nakaupong si Marichel sa sahig, hawak ang sobre nang may nanginginig na kamay. Sa loob ay isang kumpletong listahan ng lahat ng regalo at pera para sa pamumuhay na natanggap niya mula kay Rodrigo, pati na rin isang bill na humihingi ng pagbabalik ng lahat bilang illegal na nakamit na kita. Ano? Ano ito? Branded bags? Mamahaling relo? Biyahe sa Boracay? Upa ito ay lahat ibinigay ni Rodrigo sa akin. Sinabi niya nakita niya ito. Bakit ko kailangang ibalik ito? Sumigaw si Marichel. Ang kaniyang mukha ay naging pula. Walang bakas na natitirang dati siyang mapagmalaking kampeon. Maricel, pakinggan mong mabuti. Sabi ko sa boses na nagtatagle ng nagyelong lamig. Ang pera na natanggap mo mula kay Rodrigo, sa katotohanan, ay o ninakaw niya mula sa subsidiary company na pag-ari na aking pamilya o kinuha mula sa aking personal na account ng walang pahintulot. Ibig sabihin, ang may-ari ng pramula pa sa simula ay ako. Wala akong alam, tinanggap ko lang ang mga regalo mula sa kanya. Ako ay isang bona fide recipient. Bona fide, huwag kang magpatawa. Alam mo na nakakasal si Rodrigo sa akin at pumayak kang gumastos ng mga pondong iyon para sa inyong kasiyahan. Kahapon sa telepono ay malinaw mong sinabi, hayaan ang matandang iyon na magtrabaho tulad ng kabayo at gigastusin namin ang kaniyang pera para mag-enjoy. May recording. Napatunayan ang iyong pakikilahok sa pagnanakaw ng aking ari-arian na may kriminal na intensyon. Humihingal si Marichel, walang masiping buksan ang bibig. Isa sa mga lalaki sa damit ay binigo siya nang sabihin sa tuyo at pangnegosyong tono, Ginang Marichel, ang kabuwang halaga ng benepisyong inyong natanggap kasama ang interes ay umabot sa 15 milyong piso. Kung hindi kayo makapagbibigay ng plano sa pagbabayad ngayon, kailangan naming ay sisura ang ari-arian sa inyong apartment at ipaalam sa inyong nga magulang sa lugar ng inyong tirahan. Mayos ba ito sa inyo? Magulang. Huwagi po. Hiniling ko na huwagi pagsamahing ang magulang. Rodrigo. Maricel ay kumapichi sa dibidibi ni Rodrigo at sinimulang aluging ito. Ngunit si Rodrigo ay naging tulad na inigayzang zombie. Ang sarili niyang utang na 20 milyon kasama ang kasongang maling paggamit ng pondo at ngayon pa ang utang ni Marichel na higit sa 30 milyon bumulabok ang lahat sa kaniyang mabalikat. Hindi ito maaari. Ito ay isang panaginip. Kahapon ay ang pinakamasayang unang gabi ang kasal. Ang iyong kasiyahan ay isang kastilyong buhangin, itinayo sa kamalasan ng iba. Rodrigo, lumapit ako sa kanila. Ang tingin nina Ernesto Domingo, aking mamagulang,
at ng boss ni Rodrigo ay hindi na mga tingin ng simpatiya sa isang tao, kundi mga tingin na ginagamit para tumingin sa basura sa tabing daan. At kung sa palagay mo ito ay ang katapusan, lubos kang nakakamali. Ang problema ay hindi lang sa pera. Gino boss, pakiusap ang partikular na bahagi. Inilabas ng boss ang tablet sa muka ni Rodrigo. Sa screen ay ang social media feed, ang video kung saan, nung kahapon sa likod ng eksena ng reception, ay yakap ni Rodrigo si Maricel. Kasama rin dito ang ebidensya na kaniyang mga pinansyal na manipulasyon na hindi formal na pinamahagi sa lahat ng pangunahing profesional na komunidad. Halos imposible para sa iyo na makahanap ng bagong trabaho sa bansang ito. Ano? Lumawa ang mamata ni Rodrigo sa takot. Sa modernong mundo, ang digital na marka ay hindi na mabubura kailanman. Gaano man siya kagwapo at mapanghikayat, walang kumpanya ang kukuha ng isang taong may reputasyon ng isang magnanakaw at taksil. Nagdagdag akong isa pang bahaging kawalan ng pag-asa. Sa reception ay maraming mahahalagang tao mula sa aming mga business partner. Binati kanila bilang asawa ng tagapagmana ng Villarreal family. Isipin mo, ano ang gagawin nila kapag nalaman kung sino ka talaga? So, Sofia, pakiusap, huwag na lang ito. Ito ay mas masakit pa sa bilangguan. Napaluhod si Rodrigo sa aking magapa, desperadong pinipiga ang ulo sa saig. Kasama ang masaksing mga business partner ng Villarreal Group ay ang mataong ang impluensya ay umabot sa may strukturang nasa labas ng batas. Ang parusa para sa paglinlang sa kanila ay magiging mas mabigat at mas masakit kaysa sa anumang legal na parusa. Bilangguan, sa pamamagitan o nakahanda kaming ang kriminal na kaso sa ilalim ng mga seksyon ng maling pag-angkop sa espesyal na malaking halaga at panloloko. Ngunit bago iyon, kinuha ko ang aking smartphone. Mang Ernesto, may karagdagang bagay pang kailangan niyang malaman, hindi ba? Malalim na hininga ni Ernesto Domingo. Sa kaniyang mukha ay wala ng galit, isang walang hanggang kawalan lang. Rodrigo, ang milyon-milyong peso na inimbestiga mo hindi mo pa rin naiintindihan kung sino ang tunay na nakpautang? Itinaas ni Rodrigo ang kaniyang nanginginig na mukha. Hindi, sinabi nilang ito ay isang foreign fund. Tanga. Ako ang pinunong fund na iyon. Sa mga salita ni Ernesto Domingo, ang hangin sa kwarto ay natihil. Ang mukha ni Rodrigo ay nakaroon ng bagong kulay na hindi pa nakita kailanman. Nang ibinigay mo sa akin at kay Sofia ang iyong kataksilan, bulak sa pagkakataon ng pera, sinadya kong ilagay ang bitag na ito. Kung ikaw ay isang taong may integridad, hindi mo hahawakan ang pera, ngunit masayang sinalto mo ito. Kinailangan kong itrap ang sariling anak ko patungo sa impyerno gamit ang aking sariling magakamay. Naintindihan mo ba kung ano ang naramdaman ko? Tatay, hindi maaari. Sinusubukan mo ako. Hindi ko sinusubukan. Naglabas akong hatol. Malakas na pinukpok ni Ernesto Domingo ang kaniyang tungkod sa sahig. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Maricel ay malakas na tumunog. Ano naman ito? Nanay. Takot na sumagot si Maricel sa tawag. Mula sa speaker ay umangal ang isang babaeng tumatangis. Maricel, ano ang ginawa mo? Naparito sa bahay ang ilang nakatakot na tao, naglalagay ng mga sticker sa lahat ng kasangkapan. Sinasabi nilang masesejure rin ang pension savings ng tatay mo. Kanino mo ninakaw ang pera? Nanay, tulungan mo ako. Hindi ako nakasala. Niloko ako ni Rodrigo. Ang mga desperadong sigaw ay kumalat sa kwarto, ngunit ang kasaysayan ay hindi pa umabot sa kaniyang rurok. Ako, na nagiwan sa likod ng dalawang durok na tao, ay tumingin sa bintana. Ang araw ay mataas na. Ang lungsod ay buhay sa kaniyang masigasig na buhay, ngunit para sa dalawang ito. Mabuti, Rodrigo, Maricel, marami pa kaming kailangang ayusin. Ngayon pag-usapan na natin ang kabayaran para sa moral na pinsala. At huwag kayong mag-isip ng pagtakas. Lahat ng labasan ng hotel ay pinigilan ng aking matao. Ngumiti ako at ang ngiting iyon ay siguro ay nagmukhang mas nakakatakot sa kanila kaysa sa ngiting kamatayan. At sa sandaling iyon, tulad ng pagdurog sa kanila,
may kumatok ulit sa pintuan ng ikatlong hindi inaasahang bisita. Ang mabigat na pintuan ng kwarto ay nagbalita ng ikatlong bisita. Ang katok ay mas magalang, ngunit sa parehong oras ay malamig. "Oh, pakiusap, inaabangan namin kayo." Ang pinto ay nabuksan, at sa pintuan ay lumabas ang isang batang lalaki na may matipunong mukha, nakabihis sa perpektong tinahi na madilim na asul na suit. Sa pagkakita sa kanya, si Marichel, na nayak-iyak noon sa sahig, ay natigil, at ang huling kulay ay nawala sa kaniyang mukha. Christopher, bakit? Bakit ikaw nandito?" "Christopher, sino ito?" Itinaas ni Rodrigo ang kaniyang maruming mukha na may luha at sipon. Tinititigan ang pumasok ng may pagtataka. "Magandang araw, Rodrigo. Ako si Christopher Santos, ang nobyo ni Maricel." "Ano?" "Oh." Tumalab mula sa bibig ni Rodrigo ang isang hangal, naguguluhang tunok. Lahat ng tingin sa kwarto ay napako kay Christopher at kay Maricel na nagsimulang manginig ng buong katawan. "Nobyo, ano ang sinasabi mo? Kasintahan ko si Marichel. Lagi kong inaalagaan siya. Hindi siya mabuhay nang wala ako." Tumingin si Christopher sa mga sigaw ni Rodrigo ng may malamig, mapang-aping pagdaing. "Ganun ang pag-isip mo. 3 taon na kaming nagsasama ni Marichel. Sa susunod na buwan ay dapat sana ang aming kasal sa abroad. Siyempre, sa pera na mula sa inyong kabayaran at severance pay." "Ano?" Nang off ang uta ni Rodrigo. "Marichel, sinabi mo na mahal mo ako, na si Sofia ay sponsor lang, at magiging masaya tayo sa gastos niya." Bigla si Marichel, na dating tumatangis, ay sumabok sa baliw na tawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at ang kaniyang mukha, na tinanggal ang maskara ng walang salang biktima, ay nabaluktot sa isang kasuklam-suklam na grimace. "Mahal, huwag mo akong paktawanan. Sino ang magmamahal sa isang mapagkamkam at walang laman na lalaking katulad mo? Kailangan ko lang ng pera para sa kasal ko kay Christopher. Ikaw mismo ay nagmayabang na makakaangkat ng kahit gaano mula sa iyong mayamang nobya, kaya ginagamit ko ang iyong maalok. Ikaw, nang bigyan mo akong bags, lagi kang may pagmamalaking nagsasabi kung paano mo niloloko si Sofia na nagdadagdag ng karagdagang oras sa trabaho. Isang tangalanggam na walang kahihiyan na nagtataksil sa asawa ay dapat na gamitin. Ikaw ay isang maginhawa, tanga, ATM lang." Si Rodrigo ay mawalan ng kakayahan sa pagsasalita, tinamaan ng lason na inilabas ng nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. Inubos niya ang kaniyang superioridad, nag-aakalang nililinlang niya si Sofia. Ngunit lumabas na ang kaniyang krida ay nakita rin sa kanya bilang isang biktimang maaring magnakaw ng buo. "Christopher, salamat sa inyong trabaho. Natipon na ba ang lahat ng ebidensya?" Mahinahon kong tinanong. Inilabas ni Christopher ang isang makapal na pila ng madokumento mula sa loob ng kaniyang bulsa. "Oh, Sofia, narito ang lahat ng record ng money transfer mula kay Rodrigo, pati na rin ang ebidensya na ginamit niya ang napondong ito para sa paghahanda ng aming kasal para aman niya nawa, at audio recording kung saan hinihikayat niya si Rodrigo na gumawang krimen. Si Christopher ay kasabwat ko. Lumabas na siya ay biktima rin ni Maricel. Nagpalit siyang kasintahan at kumilos tulad ng isang matrimonial na scammer. Nakarating sa kanya mula sa detective agency at nakaisa kami para parusahan ang karaniwang kaaway. Kayo-kayo ay nakakasabwatan mula pa sa simula." Sumigaw si Rodrigo sa gulat mula sa pagkakasunod-sunod na pagtataksil. "Sabwatan? Anong hindi magandang salita? Nagtutulungan lang kami para ilantad ang katotohanan." "Rodrigo, ngayon ay naintindihan mo na ang tunay na kakanyahan ni Marichel, ang babaeng inisip mong marupok at malambot, at naiintindihan kung gaano kasuklam-suklam at walang laman ang kanyang sinubukan mong protektahan." Lumuhod ako sa harap ni Rodrigo na nakatayo sa mga tuhod at pinilit siyang tingnan ako sa mata. Sa kaniyang patay na tingin ay wala ni isang nagnilayab, trabaho, katayuan, reputasyon, pera at ang nag-isang suporta pag-ibig.
Ngayon ay wala ka na talagang natitirang kahit ano, hindi ka lang sa zero, nasa malalim na negatibo ka na may napakalaking utang. Sofia, patawad ka sa akin. Naging tanga ako, patawad. Simulan muli nating lahat. Gagawin ko ang lahat na iyong sabihin, magiging alipin ko. Sinubukan ni Rodrigo na kumapit sa aking mapaa, ngunit ang kaniyang kamay ay walang habag na itinaboy ng tungkot ni Ernesto Domingo. Napakapababa. Kahit ngayon ay sinusubukan mo pang maging parasito kay Sofia. Sa malakas na sigaw ni Ernesto Domingo ay natindak si Rodrigo at lumundo. Mabuti, Rodrigo, ngayon ay pupunta ka sa espesyal na silid na inihanda ko para sa iyo. Doon ay naghihintay ang mga lubos na dedikadong espesyalista na tutulong sa iyo na gumawa ng plano para bayaran ang iyong nautang. Espesyal na silid, hindi, ayaw ko. Tatay, tulungan ako. Tumahimik ka. Ilayo siya. Sa utos ni Ernesto Domingo, hinawakan eniga manininghil si Rodrigo sa ilaling eniga magabrazo. Umiyak at sumisigaw siya tulad ng isang kriminal na pinaparito sa parusa habang hinihila siya palabas ng suite. Natitira lang si Marichel, natigil na may napakaputing mukha. At ngayon, Marichel, ikaw naman, malamig kong sinabi, lumabas si Christopher sa harapan. Marichel, kailangan mong bayaran ang kabayaran sa akin at ibalik din ang lahat ng ilegal na natanggap. Ang halaga ay ganun kalaki na hindi mo mababayaran sa buong buhay mo, ngunit handa ka na, tama ba? Hindi. Niloko akong lalaking ito. Biktima rin ako. Sumigaw si Marichel nang nagsimula nang lumabas ang mga pulis sa pintuan. Sa ebidensya ng kaniyang paghihikayat sa pagnanakaw, hindi siya makakaalpas ng walang parusa. Ngunit ang bangungot ni Rodrigo ay nagsisimula pa lang. Nang ilabas siya, sa may elevator ay nakita niya ang isa pang napakasamang katotohanan para sa kanya. Bitawan ako, pakiusap. Tatay, magbago ka ang isip. Ako ang iyong nag-iisang anak. Ang madaing ni Rodrigo ay kumakalat sa buong palapag ng Maluho Hotel. Hinihila siyang dalawang matipunong lalaki. Nagtitisot siya at sa kaniyang hitsura ay wala ni bahit ng dating limpyong ikinakasalan na lalaki nung kahapon sa kasal. Tahimik ka, huwag guluhin ang ibang panauhin. Malamig na sigaw isa sa mga lalaki, ngunit hindi tumigil ang gulat ni Rodrigo. Nang makarating sila sa elevator hall, walang ingay na nagbukas ang mga pinto ng isa sa mga elevator. Nang makita kung sino ang lumabas mula roon, sumigaw si Rodrigo ng napakalukas. Nanay, tulungan mo ako. Gusto akong patayin ni tatay at ni Sofia. Naroon ang kaniyang ina, ang eleganteng si Linda Domingo. Siya, tulad ng nararapat sa asawa ng maimpluwensyang tao, ay nakabihis sa isang eleganteng suite at laging tinatawag si Rodrigo na Rodrigo ko na pinagpapalaki ang lahat ng kaniyang kapritso. Para kay Rodrigo, siya ang huling at ganap na kutaeng kaligtasan. Nanay, pakiusap, sabihin sa kanila, tumawag ng pulis. Niloko ako. Inilaan ng mga babaeng ito ang bitag para sa akin. Desperadong umaabot si Rodrigo sa kanya, sinusubukang hawakan ang gilid ng kaniyang Amerikana, ngunit ang reaksyon ni Linda Domingo ay hindi kapani-paniwalang pangyayari. Nakakadiri. Alisin ang iyong mga kamay. Ang kaniyang boses ay malamig tulad ng hangin ng amihan. Tumingin siya sa kaniyang anak na may ganun kahiyang pagtingin, parang nakakakita siya ngang dumi sa harap niya. Nanay, huwag kang magsalita. Alam ko na ang lahat mula kay Ernesto. Ibinigay mo ang tagapagmanang Villarreal family, nagnakaw ng pera ang kumpanya, at pa nga ay nakakasabwatan kasama ang babaeng magnanakaw na iyon, nahiyan mo ako. Sinabi ni Ernesto na itinitiwalag ka niya, sumasang-ayon ako sa kanya. Higit pa, personal ko siyang pinakiusapan tungkol dito. Huwag mong ikahiya ang aming pamilya. Huwag nang bumalik pa sa aming bahay. Hindi toto. Nanay, pati ikaw. Sobrang malupit naman. Anak mo naman ako. Hindi, namatay ang aking anak kahapon sa reception at ang nakatayo rito ay isang kriminal na may utang. Ilayo siya, nakakasuka akong tumingin sa kanya.
Ni isang beses ay hindi tumingin si Linda Domingo sa matang kaniyang anak at mabilis na lumayo. Nanay, nanay. Ang desperadong sigaw ni Rodrigo ay naputol sa likod ng mga naksarang pintong elevator. Habang bumababa ang cabin patungo sa impyerno, mabilis na nag-isip si Rodrigo, ano ang gagawin, abogado? O kailangan ng pinakamahusay na abogado? Mag-file ngang kaso para sa illegal na detention. Pero maaring ibenta ang mabag at relo na ibinigay niya kay Marichel. Hindi pa siya sumusuko. Itinuturing pa rin niya ang sarili na espesyal. Hindi siya makakatatapos ng ganito. Sa huli, si Sofia ay lulambot at magpapatawad sa kanya, sapagkat siya ay mabait at lagi niyang sinusunod. Ngunit nang dalhin siya sa espesyal na silid sa basement ng hotel, ang marupok na mga pag-asang iyon ay naging malat na piraso. Ito ay isang walang natatanging conference room sa bodega ang hotel na walang kahit isang bintana. Sa loop, 5 lalaki at babay ang naghihintay sa kanya. Sa harap nila ay mga bundok ng dokumento at ilang laptop. Umupo kayo, Rodrigo, tahimik na sinabing matandang lalaki sa salamin na nakaupo sa sentro. Sa kaniyang dibdib ay kumikislap ang badge ngang isang abogado. Kumakatawan ako sa espesyal na liquidation team na pinangasiwaan ng Villarreal family at ni Ginoong Ernesto Domingo. Nagtipon-tipon kami dito para gumawa ng minutong plano para sa pagbabayad ng inyong nga utang at pagtubos ng inyong kasalanan. Magsisimula tayo sa kung saan napunta ang mga pondo na ninakaw ninyo. Ipinakitang isa sa mga espesyalista sa monitor ang isang malaking chart. Ito ay ang dugong bakas ng pra na ginastos ni Rodrigo. Walang paraan para umurong kahit ang mga halagang ibinigay sa cash. Na tila walang ebidensya ay nasubaybayan namin sa pamamagitan ng kaniyang mensahe, GPS movement at mga record ng security camera. At ngayon sa pangunahing punto, inilagay ng abogado sa harap ni Rodrigo ang isang makapal na kontrata. Ang 15 milyong piso na kinuha ninyo nang walang pahintulot mula sa personal na account ni Sofia at ang 20 milyong ninakaw mula sa subsidiary company, kasama ang mga multa para sa paggaantala at kabayaran para sa pinsala sa reputasyon ng Villarreal family. Ang kabuuang halaga ay umabot sa 30 milyong piso. 30 milyon, kalokohan, sa buong buhay ko hindi ko mababayaran iyon. Oh, kung magtatrabaho ng tulad ng dati. Kaya nandito kami para mag-alok sa inyo ngang hindi karaniwang paraan ng pagtatrabaho. Mula ngayong araw kayo ay padadala sa pangmatagalang misyon bilang auxiliary staff sa isa sa mga proyektong pagpapaunlad sa Mindanao sa ilalim ng pamamahala ng Villarreal Group. Lahat ng oras, maliban sa pagtulog at pagkain, ay gagawin ninyong trabaho. Walang kalayaan, siyempre. Hanggang hindi ninyo nabayaran ang lahat hanggang sa huling sentimo, hindi kayo maaring bumalik sa sariling lupa. Nabaluktot ang mukha ni Rodrigo sa takot. Ito ay panggaalipin. Ito ay lumalabag sa konstitusyon. Magfifile ako ng kaso. Pakiusap, ngunit una ay maupo ka sa kulungan para sa maling pag-angkop at panloloko. Sa palagay mo ba mas madali sa bilangguan? Natatakot kang malaman kung gaano kababa ang iyong buhay sa pasilidad ng detention na nasa ilalim ng impluensya ng Villarreal family. Ang magamata, NG abogado, ay hinding gumiti. Sa wakas ay nagsimulang maunawaan ni Rodrigo na nahulog siya sa gitna ng isang napakalaking web kung saan hindi na siya makakaalis kailanman. Sandali, at si Marichel, siya ay kasabwat rin. Hindi matiis ang pag-isip na siya lang ang magdurusa. Sumigaw si Rodrigo ngang pangalan ng kaniyang dating kasintahan, ngunit ang sagot sa tanong na ito ay ganap na winasak ang kaniyang isipan. Si Ginang Marichel, tungkol sa kanya, doon sa katabing kwarto, ngayon ay nilalantad ang ibang katotohanan. Ibang katotohanan? Mayroon siyang isang malaking sikreto na itinago sa inyo. Kapag nalaman ninyo ito, maintindihan ninyo kung gaano kayong kaawa-awang mapagkakatiwalaang palyer. Sa sandaling iyon, mula sa kabilang dingding ng katabing kwarto ay dumating ang hindi pa nakita na boses ni Marichel. Pakawalan ninyo ako. Ito ay kasinungalingan.
Lahat ito ay kasinungalingan. Napalubog sa malamig na mesa ng conference room, nagpalabas ng hayop na sigaw si Rodrigo. Ang ina na pinaniniwalaan niya ay tumalikod sa kanya. Ang omnipotent na ama ay tumalikod, at kahit si Marichel na inisip niyang nagmamahal, sa kanya ay tinawag siya na isang tanga ATM at nagkakasabwatan laban sa kanya kasama ang kaniyang nobyo. Sa pinakailalim ng kawalan ng pag-asa, mula sa kabilang dingding ay darating ang puso pumasyang sigaw ni Marichel. Ano ang nangyayari doon? Maricel, ano ang ginagawa nila sa iyo? Itinaas ni Rodrigo ang kaniyang ulo at pinindot NG abogado ang buton sa remote. Ang panel na mukhang dingding ay walang ingay na gumalis, nagbubukas ang tanawin sa katabing kwarto sa pamamagitan ng isang makapal na one-way mirror. Doon nakagapos sa isang upuan ay nakaupo si Marichel na gulong-gulo ang buhok, umiyak at sumisiga. Sa harap niya ay nakatayo ang isang simpleng bihis na babaeng nasa katanghaliang gulang, nanginginig sa galit. Sino iyon? Hindi ko kilala ang titang iyon. Namanghana nagsalita si Rodrigo. Siya ay si Anna Santos, tunay na asawa ng lalaking tinatawag ni Marichel na Christopher. Ano? Nang-off muli ang utak ni Rodrigo. Ibig sabihin, may asawa si Christopher at si Maricel ay ang kaniyang kerida. Hindi mas malala pa, si Marichel ay hindi sinubukang agawin si Anna ng kaniyang asawa. Silang dalawa, mag-asawa, ay nagkakasabwatan at ginamit siya bilang honey trap para sutyuhin ang pera mula sa inyo. Inilipat ang tunok sa monitor at ang pag-usap mula sa katabing kwarto ay naging malinaw. Marichel, nakipagsabuatan ka kay Christopher para nawin ang lahat ng aming iPhone bilang pamilya, sumigaw si Anna. Malakas na tinampal si Marichel sa balikat. Hindi, hinawa ko lang ang sinabi ni Christopher. Sinabi niya na kung manloloko tayo ng hangal na Rodrigo at makuha ang pera mula kay Sofia, magiging masaya tayo niya at ako. Tanga. Bakit sa palagay mo magagawa ito ni Christopher? Lahat ng pera na kinuha mo kay Rodrigo, ginastos niya sa sugal at sa ibang babae. Ikaw ay isang pang-isang gamit na paon para sa kanya, tulad ng Rodrigo na iyon. Sa pagdinig ng mga salitang ito, naramdaman ni Rodrigo na parabang ang kaniyang puso ay pinisil ng kamao. Sa katabing kwarto ay sumigaw ng mas malakas si Marichel. Kasinungalingan. Sinabi ni Christopher na mahal niya ako, kaya naktataglay ako ng bata ni Rodrigo. Ang matainga ni Rodrigo ay nahuli ang mapanganib na salitang iyon. Uy, ano ang sinabi ni Maricel? Bata ang aking bata. Marichel, buntis ka ba? Nang bato si Rodrigo sa salamin, desperadong sumisiga, kung may bata siya na kanya, kahit pagkatapos ng lahat ng pagtataksil, ito ay patunay na siya ay nabuhay ng hindi walang kabuluhan. Sinubukan niyang kumapit sa huling pag-asang ito, ngunit ang marupok na pag-asang ito ay ganap na winasak ng aking papalapit na mga hakbang. Walang silbi, Rodrigo. Dahan-dahan akong pumasok sa conference room at tumayo sa tabi niya. Sa kabilang walang tulog na gabi, ang aking balat ay sariwa at malamig at sa aking ng mata ay wala ni isang patak ng simpatiya. Sofia, sinabi ni Marichel na may bata siya. Ito ang aking bata, kaya hindi mo maaring maging ganon kalupet sa akin. Tumahimik ka, nakakadiri pakinggan, malamig ko siyang pinutol. Sa aking mga salita ay natindag si Rodrigo at tumahimik. Toto na buntis si Marichel. Ngunit tingnan mo ng mabuti ang sertipiko. Petsang pagbubuntis 3 buwan na ang nakalipas, sa oras na iyon nasa isang buwang business trip ka at ni minsan ay hindi ka nakatakpo sa kanya. Hindi. Ang amang batang ito, na sinubukan niyang ipasabilang sa iyo ay si Christopher. Ngunit sa panloloko ng kapalaran, iniwan siya ni Christopher, naibigay na niya ang pagkumpisal sa pulisya. Sinabi na pinakbantaan siya ni Marichel at pinilit siyang lumahok sa panloloko laban sa Villarreal family. Ang lahat ng sisi ay isinisi sa kanya. Ang mukha ni Rodrigo ay nawalan ng lahat ng ekspresyon. Ang babaeng mahal niya, ang buhay na dala niya sa kanyang lupwalang kaunayan ito sa kanya at isang instrumento lang para sa pagkasira niya. Para sa babaeng katulad niya ay ibinigay ko ikaw, Sofia.
Pinagalitan ko ang tatay, nawalan ng trabaho. O, hinahabol mo ang isang multo na wala at itinatapon sa basurahan ang lahat ng tunay na kayamanan na hawak mo. Itinuro ko ang mga dokumento sa mesa. Ang tunay na kakanyahan ni Marichel. 3 beses siyang nahuli sa matrimonyal na panloloko at bawat beses ay nakabili ng paraan ng pagtakas. Iyo ay naging ika-4 na biktima sa kaniyang listahan at ang pinakamagaan isang mapagmalaki, mahal sa sarili na tanga. Nanginginig, tumingin si Rodrigo kay Marichel sa likod ng salamin. Ang babaeng tila napakaganda at malambot sa kanya ay naging isang kasuklam-suklam na halimaw na rolyo sa dumi. Mabuti. Ngayon lahat ng katotohanan ay nailantad na. Patungo ako sa labasan. Natitira lang ang pagpirmang kontrata. Wala kang karapatang tumanggi. Ito ang iyong sariling pagpili. Kaya sa huling pagkakataon, kumilos ka tulad ng isang lalaki at tanggapin ang responsibilidad. Sandali, Sofia, humihingi ako sa huling pagkakataon. Ang braso ni Rodrigo ay umaabot sa aking likod. Ngunit ang kaniyang kamay ay binigong loop ng isang hindi inaasahang tao na lumapit sa akin. Sofia, hindi na kailangan pang makipag-usap sa kanya. Pag-aaksaya lang oras. Ang mainahon, mabiga na bose na ito. Si Rodrigo ay itinaas ang ulo at nakita sa harap niya ang punong legal counsel ng Villarreal Group, ang kaniyang isa-isang kapatid na palagi niyang minamaliit, tinatawag na boring at old-fashioned na si Maximilian. Maximilian, anong ba ang gusto mo rito? Nagugulat ako, Rodrigo. Hindi lang ibinigay mo ang aking kapatid, at sa likod mo ay tinawag mo rin akong isang nalubok sa panahon na matanda. Sa kasamaang palad para sa iyo, ang matandang iyon ay gumawa ng kontratang magiging iyong menu para sa susunod na ilang dekada sa impyerno. Malamig na ngumiti si Maximilian at itinakis sa mesa ang huling dokumento. Mabuti, Rodrigo. Nagsisimula ang panahon kung saan magsisisi ka sa buong natitirang buhay mo. Napawi ang liwanag sa kwarto at ang ilaw lamang sa likod ng salamin ay naging mas maliwanag. Dun ay nagdedebalye ang kasuklam-suklam na eksena ng mutual accusations nina Marichel at Anna. Ito ang naging unang walang katapusang parusa para kay Rodrigo. Ngunit hindi pa niya alam, ang tunay na ruro ng paghihiganting ito ay darating pa lang. 30 milyon. Hindi maaring tama ang halagang ito. Ginastos kong maksimum ay 10 milyon. Ito ay ilegal na kahilingan. Ito ay panloloko. Paulit-ulit na kinukuha ni Rodrigo ang mga dokumento nang may nanginginig na kamay. Ang kaniyang mata ay naging pula at bumababas na nagbabago-bago ang pawis. Wala ni katiting na natitira mula sa kahapon-hapon niyang pagmamalaki nang nakatiyak siyang nakuha na niya ang lahat. Panloloko. At nagagawa mo bang bikasin ang salitang iyon, nakalimutan ang iyong sariling manggagawa? Si Maximilian, ang aking kapatid, ay may paghahamak ng ngumisi. Pinakita niya sa wall monitor ang mas detalyadong breakdown. Pakinggan mo, Rodrigo, ang 10 milyong ninakaw mo ang punong halaga lang ito, ang pinsala sa reputasyon ng korporasyon mula sa maling paggamit ng pondo, kabayaran para sa pinsalang ito, pati na rin lahat ng gastos na ginawa sa pagpapanatili ng relasyong kasal kay Sofia ay itinuturing na pondo na nakuha sa pamamagitan ng panloloko dahil niloko mo siya, naggunwaring nakmamahal. Ang pag-aasawa mismo ang iyong gawa ang panloloko para sa makamit ang yaman na pinapatunayan ng iyong email at audio recording. Panloloko. Ikinasal ako kay Sofia sa awang Diyos. Ang mismong kasal ang iyong mapanlinlang na gawa na may layuning kumita na pinapatunayan ng iyong email at audio recording. At ngayon tingnan ito, itinuro ni Maximilian ang seksyon na pinamagatang espesyal na bayad para sa settlement ang utang kung saan ay mga nakakagulat na numero. Ang foreign investment scheme na pinasukan mo, inirekomenda sa iyong kasabwat ni Marichel, Toto. Ngunit ang tunay na may-ari ng kumpanyang iyon ay isa sa mga subsidiary firm na Villarreal Group na kamakailan ay binili namin. Ibig sabihin, ninakaw mo ang pera ng pamilya ng iyong asawa at inilagay mo ito sa bitag na itinayo ng pamilya ng iyong asawa. Naintindihan mo ang irony?
naging mas maputi pa ang mukha ni Rodrigo. Siya, na inayawan ang kaniyang talino, ay nag-aakalang nilinlang niya ang mayamang tagapagmana. Ngunit sa katotohanan ay isang puppet lang siya sumasayaw sa palat ni Sofia. Paano posible ito? Sinadya ninyong itrap ako. Hindi namin kayo initrap. Tahimik lang kaming nanonood habang ikaw ay nag-ipit ng sarili mo sa hukay. Kung ikaw ay isang tapat na asawa, hindi ka sana mahipongang pra. Lahat ito ay sarili mong makilos. Ni isang salita ay hindi ko nagsalita. Nagpapatuloy lang na titigan si Rodrigo ngang nagyayalong tingin. Gaano man siya sumiga, ang aking puso ay nananatiling hindi matitinag. Tama, ang kontrata. Bigla na lang sumigaw si Rodrigo at kumuha ng piraso ng papel mula sa kaniyang bulsa. Ito ay isang simpleng kasunduan na pinilit niya akong lagdaan ilang araw bago ang kasal, sinasabi na para sa aking kinabukasan sa anumang pagkakataon. Tingnan mo, pumirma si Sofia. Sa kaso ng diborsyo sa anumang dahilan, sumasang-ayon na maglipat kay asawang Rodrigo ng 100 milyong piso. Haha, dito ang aking utang ay mababayaran, hindi kayo inaasahan nito. Iniabot ni Rodrigo ang papel kay Maximilian, parang ito ang kaniyang nag-iisang buhay na salbabida. Sa kaniyang mukha ay lumabas ang isang baluktot na mapagtagumpay na ngiti. Ang dokumentong iyon, hindi man lang nagulat si Maximilian, binigyan lang ng mabilis na sulyapang papel. Sofia, ipaliwanag sa kanya. Sa wakas ay nagsalita ako. Ang aking boses ay mahinahon at malamig tulad ng hangin ng taglamig. Rodrigo, sa araw na pinilit mo akong pumirma doon, uminom akong kaunting alak at nag-aakalang pinirmahan ko ng hindi tinignan. Ang sulat kamay ay akin, ngunit pinilit mo akong pumirma ng kasunduan para sa paglilipat ng 100 milyon. Ngunit ang teksto na naka-imprint sa pamamagitan ng charbon sa ibabang pahina ay ganap na naiba. Kapatid, pakiusap, inilabas ni Maximilian mula sa isa pang sobre ang isang dokumento. Mayroon itong aking pirma, pati na rin ang pirma at selyo mismo ni Rodrigo. Ito ay ang ibang kontrata na inyong, na na-excite sa pain ng 100 milyon, ay nilagdaan ng hindi binabasa. Narito ang sumusunod na nakasulat. Asawang Rodrigo, sa kaso ng pagkamit ng kaniyang pagiging hindi tapat sa pag-asawa at mga pinansyal na manipulasyon, kusangloob na isinusuko ang lahat ng kaniyang ari-arian at walang kondisyon na tinatanggap ang lahat ng obligasyong pangsalapi na itinukoy ng Villarreal family. Nahulog mula sa mga kamay ni Rodrigo ang kaniyang kasunduan. Ang itinuturing niya bilang kaniyang hindi matitinag na kalasag ay naging sarili-sariling pag-amin na aming pinlaplanong setup, kasinungalingan, hindi maari. Lahat ay sinaket ko. Ikaw ba ay isang mangkukulam? Hindi mangkukulam. Ikaw lang, bulag sa iyong paghamak sa akin at paghahangat sa masayang buhay kay Maricel ay nawalan ng lahat ng ingat. Masayang inilagay mo ang selyo sa dokumentong, nagwasak sa iyo mismo. Napaka nakakatawang eksena iyon. Bumagsak si Rodrigo sa mga tuhod, nakabukas sa sahig, sa kaniyang ulo ay ganap na kalituhan, ang babaeng mahal niya ay naktaksil, ang ina ay tumalikod, at ang nag-isang trampeta ay naging bitag. Mabuti, ngayon lahat ng paraan ng pagurong ay nasakop na. Walang awa na iniabot ni Maximilian sa kanya ang panulat. Lagdaan ang pahintulot sa misyon. Kung tatanggi, ngayon na namin tatawagan ang pulisya. Siyempre, si Ginang Maricel ay kasama mo. Sa katabing kwarto si Maricel ay napapalibutan ng ilang pulis, handa nang magsuot ng posas sa kanya. Desperadong nag-iwas si Maricel sa mga kamera, sumisigaw ng, walang alam, hindi ako nakasala. Maricel, saan tayo nakamali? Bumulong si Rodrigo, nanginginig na kamay na sinubukang hawakan ang panulat. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng conference room ay bigla at malakas na nabuksan. Tumatakbo ang namumutlang hotel manager at isa pang hindi inaasahang bisita. Ginang Sofia, kakilakilabot na pangyayari. Sa ibaba sa lobby ay naktipon ang mga mamamahayag. Sa internet ay sumiklab ang iskandalo na ang nobyo ng tagapagmana ng Villarreal ay nagaway sa kanyang krida sa kasal. Kumukunot ang aking nu.
Hindi ito kasama sa aking plano. Sino ang nagleak ng impormasyon? Ang sagot ay nasa mapagtagumpay ng ngiting taong lumabas sa likod ng hotel manager. Nagugulat ka ba, Sofia? Kung ipapadala mo ako sa impyerno, huwag nang mag-isa. Doon ay nakatayo hindi si Marichel, kundi ang kaniyang kasabwat na hindi ko kilala. Hindi ito ang isang simpleng kasabwat, ito ay isang tao na siya ring naranasan ang panloloko ni Rodrigo. Ang sitwasyon ay nagsimulang umunlad sa isang hindi hula-hulang senaryo. Mga mamahayag, iskandalo, ano ang nangyayari? Nagunwari akong naguguluhan nang mula sa likod ng hotel manager ay lumabas ang isang babae. Sa makulay na fur coat at madilim na salamin ay lumapit siya kay Marichel at nagbigay sa akin nenge mataas nung ngikiti. Matagal na tayong hindi nakita, Rodrigo, at magandang araw sa inyo, ginang tagapagmana ng Villarreal, Sofia. Tinanggal ng babae ang kaniyang salamin. Ito ay isang mapangakit na kagandahan na may matarli at matalinong tingin. Sino? Sino ka? Somewhere I've seen you, bumubulong si Rodrigo, sinusubukang matandaan. Napakasayang bagay. 3 taon pa lang ang nakakaraan at nakalimutan mo na. Baka matandaan mo kapag sinabi ko, anak ng konstruksyong magnate ng Cebu Manyate. Hindi Mari Regina. Ang mukha ni Rodrigo ay nabaluktot ng hindi pa nakita kailanman. Ito ay hindi takot, kundi sindak. Para bang nakakita siya ng multo. Tumpak. 3 taon na ang nakalipas na nanumpak ang gagawin mo akong masaya. Kinuha mo kay tatay ko ang 50 milyon bilang investments at nawala. Matagal kitang hinahanap at natagpuan kita nang ikikasal ka sa tagapagmana ng Villarreal Group. Anong sarap. Ipinasa ni Regina ang sobra sa aking kapatid. Tiningnan ito ni Maximilian at ang kaniyang nga mata sa likod ng salamin ay kumikinang. Naintindihan ko. Ito ang mapagpasyang ebidensya. Dahan-dahan akong lumapit sa nang mangangahas na si Rodrigo. Rodrigo, ang iyong pagtataksil kay Marichel, ang pagnanakaw ng pera ng kumpanya, ito ay nanlalaglag lang sa itaas na bahaging ang iyong makrimen. Ikaw ay isang profesional na matrimonyal na manloloko. Hindi, si Regina mismo talagang mahal ko siya. Tumahimik ka, abruptly na pinutol ni Regina. Sofia, nang makipag-ugnayan kayo sa akin at sinabi ninyo kung sino ang taong ito, hindi ko naniniwala na ang mismong tagapagmana ng Villarreal ay magtatatag ng gabitag at tutulong sa manakaraang biktima tulad ko. Pinagpalit-palit ni Rodrigo ang tinjin sa pagitan namin. Nakipag-ugnayan. Sofia, nakipagsabwatan ka sa kanya? Oh, Rodrigo. Nag-aakalang perpekto mong natago ang iyong nakaraan, ngunit maling-mali ang iyong tinantya sa kakayahan ng security service ng Villarreal Group. Sa eksaktong araw na nagkakilala tayo, alam ko na ang iyong tunay na pangalan, ang iyong manakaraang kriminal na record at ang pag-iral ni Regina. Ang huling pinakamasaklap para sa kanya ay katotohanang sinabi ko sa nagyayalong boses. At narito ang isang bagay na maaring maging pinakamalaking dago para sa iyo. Kahit kasal tayo, hindi man lang tayo kasal. Ano? Ano ang sinasabi mo? Mayroon ngang maringal na kasal kahapon. Nanumpa kami sa harap ng lahat at makasamang pinirmahan ang mga dokumento. Ang sertipiko ngang kasal, ang papel na nakalagay sa mesa sa kwarto kahapon na gayon mong pinagmasdan. Isang dekalidad na kopya lang iyon na inihanda ngang aking kapatid. Inilabas ko mula sa aking bag ang tunay na sertipiko ngang kasal. At ito ang tunay at tulad ng makikita mo, walang pangalan mo o kodon. Ibig sabihin, ni isang segundo ay hindi tayo naging mag-asawa. Hindi maaari, umiyak si Rodrigo. Bumaksak si Marichel sa sahig. Walang masiping buksan ang bibig. Kaya ang aking makarapatan bilang asawa. Ang aking karapatang sa kalahati nga iyong kayamanan, ang makarapatang iyon ay hindi mo kailanman nakaroon. Ikaw ay isang banyagang manloloko na nakalusot sa handaan ng Villarreal family. Higit pa doon, ang panloloko na 3 taon na ang nakakaraan laban kay Regina. Ang kasalukuyang pagnanakaw, lahat na ito ngayon ay malalaman ng mamamahayag at pulis sa ibaba.
Rodrigo, sa unang gabi ng kasal ay ibinigay mo ako at pumunta kay Marichel. Nag-aakalang magiging permanente mong sponsor si Sofia at pinagmasdan ang iyong tagumpay. Ngunit sa katotohanan ay kabaliktaran ang lahat. Malamig akong ngumiti sa kaniyang mga mata. Sa sandaling lumabas ka sa pinto ng kwarto, nagsimula na ang countdown hanggang sa iyong pagdakip na inihanda ko, si Regina at ng pulis. Ikaw mismo ay masaya mong tinanggap ang tiket patungo sa iyong pag-asira at lumakat ng may mabilis sa iyong kapahamakan. Nakpalabas ng dikataw na sigaw si Rodrigo at nanginginig na umatras pa atras, ngunit sa kaniyang likod ay nakatayo na ang dingding ng mapulis. Mabuti. Ngayon handa na ang lahat. Itinuro ko ang bintana. Sa ibaba, sa ilalim ng hotel, kumikislap ang ma-flash ng 12 ng kamera. Naghihintay ang maraming mamamahayak na makita ang pagbagsak ni Rodrigo. Rodrigo, gusto mong katanyagan at atensyon. Ngayon maraming tatanggapin. Ngunit hindi bilang manugang ng Villarreal family, kundi bilang pinakahamak na matrimonyal na manloloko sa kasaysayan ng Pilipinas. Nabaluktot ang mukha ni Rodrigo sa sindak at siya, na hindi na nakatagal, ay nag-uri sa salas mismo. Sumisigaw si Marichel na hinawakan ng mga pulis. Tulungan ninyo ako, wala akong alam. Ngunit ang rurok ng paghihiganting ito ay darating pa. Sa pagmamasid sa dalawang ito, pinindot ko ang button sa aking smartphone. Ito ang paglulunsad ng live streaming ng video recording ng kahapon-hapon na reception sa buong mundo. Ano ito? Uy, tigilan. Huwag sumaksi, huminto. Ang despradong sigaw ni Rodrigo ay umngangap sa bulwagan. Sa sandaling pinindot ko ang button, lumabas sa monitor ang imahe mula sa lobby ng hotel at sa mga screen ng streaming sites. Libo-libong manonood sa real-time ay nag-iwan ng makomento. Wow, kaya siya ang manlolokong si Rodrigo. Seryoso? Sa unang gabi ng kasal ay tumakas sa krida para nakawin ang pera ng asawa. Maganda ang mukha, ngunit sa loob ay basura. Lol, Rodrigo, ito ang iyong eksena ng katanyagan, sabi ko sa nagyayalong boses. Sa kahapon-hapon na reception, sa gitna ng dandang mga bisita, maliit lang ang bilang ng aking tunay na mga kaibigan. Ang ibang mga tao ay mga sinanay na artista undercover na mga pulis at mga miyembro ang Union of Deceived Women. Hindi mo napansin. Ang ginoong iyon na gayon kasipag na nanakamay sa iyo, ang binatang iyon na nagbigayng talumpating pagbabati, lahat sila ay mga kamag-anak ng mababaeng niloko mo o mga investigador. Ano? Ibig sabihin kahit ang mga toasts at pagbabati, lahat ay palabas. Hindi, habang nagpapanggap silang ipinagdiriwang ang iyong maliwanag na kinabukasan, sa katotohanan ay kinokolekta ang iyong fingerprint, inikord ang iyong mukha, at pinaktibay ang mga ebidensyang iyong pagnanakaw. Nag-akalang ikaw ay isang hari, ngunit sa katotohanan ikaw ay isang hayop sa hawla para sa kasiyahan ng publiko. Nakagapos sa sariling mga kamay, gumulong si Rodrigo sa sahig, nananahid sa pagiyak. Sinubukan ni Marichel na hinawakan ng mga pulis na maiwasan ang mga kamera. Hindi, patayin ang kamera, wala akong alam, biktima ako, biktima. Huwag akong patawanin, lumapit ako sa kanya. Nakipagsabwatan ka kay Rodrigo para makuha ang 12 ng milyon mula sa kumpanya ng aking pamilya. Higit pa doon, nang ipagmayabang ni Rodrigo na pababagsakin niya si Sofia sa sobrang trabaho at kukuha ng kaniyang mana, tumawa ka at nakinig. Ang audio recording na ito ay ngayon ay live streaming na sa buong mundo. Nagalab ang mga komento sa streaming chat sa galit. Ang krida na ito ay kasing kriminal ng lalaki. Habang buhay sa bilangguan ang dalawa, Rodrigo, Marichel, itinuturing ninyo akong isang tanga na career woman, madaling biktima, ngunit para sa akin, na nabuhay sa mundo ng malaking negosyo, ang inyong primitive na kasamaan ay tahasan na nakita. Lumapit ako kay Rodrigo at tinusok siya ng huling masalita. Sinabi mong ako, bilang babae, ay hindi kaakit-akit, ngunit para sa akin ay wala nang mas malaking insulto kaysa mahalin ng isang katulad mo.
Pumaya ako sa kasal na ito hindi dahil mahal kita, kundi para personal na wasakin ang isang social poison na katulad mo. Sofia, sa unang gabi ni kasal, nang ibinigay mo ako at pumunta kay Marijael, mula sa puso ay nagpasalamat ako sa iyo. Salamat sa iyong gawa. Walang alinlangan kong napindot ang gatilyo na nakpadala sa iyo sa impyerno. Paalam, Rodrigo, bukas ang iyong pangalan ay magpakailanman na mapapabilang sa kasaysayan bilang pinakamalaking kahihiyan ng Pilipinas. At si Rodrigo naman, na mukhang nawalan ng kaluluwa, ay bumaksak sa sahig, tinulak siya patungo sa madilim na sasakyan ng pulisya. Kasunod niya sa isa pang sasakyan ay itinakis si Marichel. Umangal ang masiren, at ang konvoy dalawang kriminal ay dahan-dahang umalis sa bahayng hotel. Sa sandaling iyon, ang buong lobby ay sumabog sa palakpakan. Ito ay isang ovation ng nabigyang katarungang hustisya at pagtataka sa magandang nakawawasak na katapusan. Sa ilalim ng palakpakang ito, tahimik akong umalis sa gallery. Ginawa ko na ito, pinigilan ang karangalan ng Villarreal family, inihiganti ang mga biktima, at higit sa lahat, itinaas ang aking sariling Ngunit nang bumalik ako sa aking kwarto, naghihintay sa akin ang hindi pa natapos na trabaho. Kinuha ko sa mesa ang sobre. Ang nakpadala ang tunay na ina ni Rodrigo, si Linda Domingo, ang mismong tumalikot sa kanya. Ngunit ang loob nito ay hindi isang liham ngang pahinging tawad. Sa pagbubukas nito at pagbabasa ang unang linya, malaki ang pagkagulat ng aking mga mata. Hindi maaari, kaya pala. Sa liham ay nalantad ang trahedyang marangal na pamilya na nakpalaki ng ganitong halimaw tulad ni Rodrigo at ang mga lumang pangako na ginawa sa aking pamilya na hindi pa alam kahit siya mismo, at sa katapusan ay isang panukala na hindi ko kailanman maisip. Kapatid, Mang Ernesto, tingnan ninyo ito. Sa nanginginig na kamay ay iniabot ko sa kanila ang liham. Ang bagong katotohanang nalantad sa katapusan ngang dramang ito ay nagtuturo sa akin patungo sa isang ganap na ibang kinabukasan. Matapos mawala ang bagyo, ang kwartong hotel ay punong nakamamanghang katahimikan. Ang liwanag ng umaga na pumasok sa kwarto ay tila nahuhugas ngang lahat ng dumingang kahapon-hapon na paghihiganti, binabahaan ang lahat ng puting liwanag. Naupo ako sa sofa at sa nanginginig na mga daliri ay binabasa ang liham ni Linda Domingo. Sa liham ay inilarawan ang trahedya ng pamilya na hindi alam kahit ni Rodrigo at ang desperadong pagsisisi ng isang ina. Sofia, una sa lahat, tanggapin ang aking pinakamalalim na pahingingang paumanhin at pasasalamat. Salamat na tinapos mo ang kaniyang landas bilang isang tao. Ang batang ito ay simbolo ng aking kasalanan. Noon ay ang ama ng aking asawa, si Ernesto, ay katulad din ng isang halimaw na gumagamit at humihiya sa mga babae. Nakita ko na si Rodrigo ay namana ang kaniyang dugo, ngunit dahil sa pagmamahal ng isang ina ay hindi ko siya natakpan ng maaga. Ang aking kahinaan ang lumago sa kanya bilang ganitong halimaw. Nagbunyag pa ang liham ng isa pang mas kamanghamanghang katotohanan. Sa katotohanan, ikaw at ang iyong yumaong ina ay pinakamatalik na magkaibigan noon. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin, kung ang aking anak ay maligaw kailanman o mahulog sa maling tao, pakiusap, tulungan siya na mahanap ang lakas para tumayo ulit. Nang lumabas ang ideyang kasal na ito, alam ko na ang tunay na kakanyahan ni Rodrigo. Kaya kami ni Ernesto ay nakakasundo at inayos ang lahat para ang lahat ng ebidensya ay mapunta sa iyong makamay at ikaw mismo ang makapag-aral sa kanya. Nalagpasan mo ang lahat ng aking inaasahan at brilyanteng naibalik ang iyong buhay. Sofia, hindi mo na kailangan ang pangalan ng Villarreal o kahit anong titulo. Karapat-dapat kang makatakpo ang iyong sariling bukang liwayway, umaasa lamang sa iyong sariling lakas. Pagkatapos mabasa ang liham, hindi na ako nakapigilang umiyak. Ang nga ito ay hindi luhang pihati o tagumpay. Ito ay luhang pakilala sa malalim na pagmamahal nga aking yumaong ina at ng determinasyon ni Linda na lihim na nagsuporta sa akin. Sofia, maaari ba akong pumasok? Isang tahimik na katok ang tumunog at pumasok sa kwarto si Ernesto Domingo.
Nawala ang kahapon-hapon na mahigpit na ekspresyon. Sa kaniyang mukha ay mapayapang pagot lang ng isang matandang ama. Mang Ernesto, hindi na, Ernesto, ganun ang mas mabuti. Hindi na tayo makakonay ng pamilya. Si Rodrigo ay pinangalagaan ng pulisya at mga abogado. Hindi na siya kailanman lalabas sa iyong buhay at tanggapin mo ito. Iniabot sa akin ni Ernesto Domingo ang isang notaryadong dokumento. Ito ang kabayaran para sa ari-arian na sinubukan ni Rodrigo na makuha sa iyo at para sa moral na pinsala, ngunit hindi lang iyon. Gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang bahagingang pamamahala ng aking charitable foundation. Ang isang matalino at makatarungang babaeng katulad mo ang dapat maging leader na makakatulong sa bagong henerasyon. Ano? Ito ay napamalaki na karangalan para sa akin. Hindi, kahapon ay sa iyong lakas ay bumaksak ka sa impyerno at natakpuan ang liwanag. Ang lakas na iyon ay walang halagong kayamanan. Sofia, hindi, Sofia Reyes. Ang iyong tunay na buhay ay nagsisimula sa eksaktong sandaling ito. Malumanay na tinuktok ni Ernesto Domingo ang aking balikat at tahimik na lumabas. Isang taon mamaya, nagtatrabaho na ako bilang isang independent consultant sa isang maliit na opisina na may tanawin ng dagat. Tinanggihan ko ang posisyon sa Villarreal Group, pinili ang landas ng pagtulong sa mga tunay na nangangailangan. Ang pamamahala ng foundation na ipinagkatiwala sa akin ni Ernesto Domingo ay matagumpay din. Iminumuhunan ko ang aking lakas sa pagsuporta sa mga batang talento. Mula ng araw na iyon, ni minsan ay hindi ko narinig ang mapangalan ni Rodrigo at Marichel. Ayon sa mga tsismis sila na puno nga napakalaking mga utang, ay nagtataglay pa rin ng parusa sa ilalim ng mahigpit na kondisyon, nakmumura at nakukumdem na sa isa at isa. Ang kasalanan ay nagbabalik. Kahit ang ekspresyong iyon ay mukhang masyadong mahinahon para sa kanilang kalagayan, wala na akong lakas pa para sa put. Sa labas ng bintana ay nakasalay ang walang hangganang asul na langit at maririni ang tahimik na lagaslas ng maalon. Ginang Sofia, maaari bang linawin ang inyong schedule para ngayon? Umangal ang masigasig na boses ng aking bagong assistant. Inilalagay ko ang tasa ng kape at dahan-dahang tumayo. Noong una ay ako ang isang awa-awang babae. Iniwan ng asawa sa unang gabi ng kasal, ngunit ngayon ay iba na lahat. Wala akong pag-aaringan sinuman, hindi ako umaasa sa sinuman. Matibay akong nakatayo at sarili ko ang nagdedesisyon kung ano ang magiging bukas ko. Ang aking refleksyon sa salamin ay hindi na ang isang tuyo, tulad ng dating tawag sa akin ni Rodrigo. Ito ay isang mukha na punong ningning ng buhay, ang mukhang isang babaeng nakaligtas sa bagyo, nakpugas ng malalim na ugat, at handa ng mamukatkad sa sariling natatanging bulaklak. Oh, halina. Naghihintay ang isang bagong kliyente. Kinukuha ko ang aking bag, tumingin ng direkta sa harapan at binubuksan ang pinto. Ang isang maliwanag na mundo ang naghihintay sa akin. Ang unang gabi ng kasal. Sa sandaling lumabas siya sa pinto, nakuha ko hindi ang ninakaw na kaligayahan, kundi ang tunay na walang hangganang kalayaan na mananatili sa akin sa buong buhay ko.